Pagbati ng isang masikhayang araw mga Asianatics. Ako ang inyong guro, Ginang Annalyn Padamada Cabañas ng Vicente P. Trinidad National High School na makakasama nyo sa edisyong ito ng Valenzuela Live Araling Panlipunan 7. Ihanda ang inyong padulat at learning module. Halina't simulan natin ang aralin. Ang ating paksa ay nakabatay sa most essential learning competencies na nasusuri ang mga dahilan, paraan, at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa unang yugto sa Timog at Kanlurang Asya. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahang natataya ang papel ng kolonyalismo at imperialismo sa kasaysayan ng Timog at Kanlurang Asya. Bago tayo magpatuloy sa ating paksang aralin, balikan natin ang talakayan sa nagdaang aralin. Ang tawag dito ay Balik Kasaysayan, Eduk Katanungan. Kailangan lamang nating piliin ang titik ng tamang sagot. Handa na ba mga Asianatics? I-type sa ating comment section ang inyong mga sagot sa Eduk Katanungan. Eduk Katanungan number 1. Nagtatag ang mga bansang kanluranin ng mga kolonya sa Asya dahil sa A. Dahil sa paghahanap ng mga rutang pangkalakalan. B. Dulot ng panahon ng Renaissance sa Europa. C. Bunsod ng pag-iral ng prinsipyong merkantilismo. At D. Lahat ng nabanggit. Magsisimula na ang 5 segundo. Ang tamang sagot ay D. Ang lahat ng nabanggit ay pawang mga salik na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya at kalaunan ay manakop ng mga lupain. Eduk Katanungan number 2. Nakaapekto ang paglalakbay ni Marco Polo sa pagdating ng mga kanluranin sa Asya dahil A. Dating pinuno ng isang kaharian sa Asya si Marco Polo. B. Maraming adbenturerong Europeo ang namangha at nahikayat sa aklat na isinulat ng manlalakbay na si Marco Polo tungkol sa Asya. At C. Isa sa mga crusaders si Marco Polo na nagkwento ng kanyang kamanghamanghang karanasan sa Asya. Magsisimula na ang 5 segundo. Tamang sagot ay B. Si Marco Polo ay isang Italianong adbenturero na nanirahan sa China sa panahon ng Dinastiyang Yuan. Isinulat niya ang The Travels of Marco Polo na naglahad ng kanyang mga karanasan sa paglalakbay sa Asya. Eduk Katanungan number 3. Hindi maagang nasakop ng mga kanluranin ang Kanlurang Asya sa unang yugto ng pananakop sa kadahilan ng A. Naghahari sa panahong ito ang Islam sa rehiyon. B. Mainit sa Kanlurang Asya. C. Naligaw ang mga kanluranin sa paglalakbay. At D. Hindi gaanong interesado ang mga kanluranin sa bahaging ito ng Asya. Magsisimula na ang 5 segundo. Tamang sagot ay A. Sakop pa ng mga Turkong Ottoman ang Kanlurang Asya sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. Mahusay ang inyong pagsagot sa ating mga Eduk Katanungan. Suriin natin ang editorial cartoon. Ano-ano ang mga simbolong ginamit sa larawan? Ano ang kahulugan ng mga simbolong ito? Huwag kalimutang i-type sa comment section sa ibaba ang inyong mga obserbasyon. Magaling! Ang kartong pang-editorial ay nagpapahiwatig ng naging pamamaraan ng pananakop ng mga kanluranin sa Asya at sa iba pang panig ng daigdig. Matutunghayan sa larawan ang mga tao na kumakatawan sa mga bansang kanluranin na gumamit ng mga grab bag na sumisimbolo sa kanilang pagnanais na pakinabangan ng husto ang mga lugar at bansang kanilang masasakop.
Paano nga ba nagtagumpay ang imperialismo sa Timog Asya? Noong 1757, matapos mapagtagumpayan ng mga British ang Battle of Plassey laban sa mga French, sinimulang subaybayan ng England ang pamamahala sa India ng English East India Company. Ang kumpanyang ito ay binubuo ng mayayamang mga negosyante at mga ngalakal. Ang pinakamataas na opisyal nito ang umuupong gobernador-general, ngunit ang pamahalaan ng England ang pumipili at humihirang sa kanya. Sa pamamagitan ng English East India Company ay nakontrol ng mga British ang kalakalan sa India. Ito ang naging dahilan sa pagiging mayaman ng nabanggit na kumpanya at nagdala ng malaking kita sa British Empire. Hindi lamang ang kalakalan ang kinontrol ng mga British, kundi nagpasimula na rin silang magpasok at magturo ng mga kultural na pagbabago sa India. Sanhi ng mga pinairal na patakarang pampolitika, pang-ekonomiya at panlipunan at paglakas ng kapangyarihang British, may mga umiiral na tradisyong Hindu at Muslim na ipinagbawal. Katulad na lamang ng Suti o Sati. Natatandaan niyo ba ang kahulugan nito? Ang Suti o the good wife sa Sanskrit ay tradisyon ng voluntaryong pagsunog sa katawan ng asawang babae sa ibabaw ng labi ng kanyang namatay na asawa. Ipinagbawal din ng mga British ang female infanticide o pagpatay sa mga sanggol na babae. Narito ang iba pang pagbabagong pinairal ng mga British sa India. Una, pagpapahintulot sa mga balo na Hindu na mag-asawa muli. Sa tradisyonal na lipunang Hindu, mahalaga ang debosyon ng babae sa kanyang asawa, ngunit nabago ang kalagayan ng kababaihan sa India sa pagdating ng mga British. Ikalawa, ang pagbaba sa katayuan sa lipunan ng mga Brahman at pagpataw ng buwis sa mga may-ari ng lupain. Ang mga Brahman ang itinuturing na pinakamataas sa caste system o pag-uuri ng mga tao sa lipunang Hindu. Ngunit sa pagdating ng mga British ay sinimulang ipatupad ang mga bagong patakaran sa pamamahala at kabuhayan. Ikatlo, ang pagtatangi ng lahi o diskriminasyon na tanging puti lamang ang bibigyan ng mataas na posisyon sa pamahalaan. Ano sa palagay niyo ang naging tugon ng mga Indian sa mga pagbabagong ito? Dito na pumasok ang pag-aalsang sepoy o Indian Mutiny. Ito ang naging tugon ng mga Indian. Ang kaganapang ito ang isa sa mga turning point sa kasaysayan ng kolonyalismo ng Timog Asya. Sino nga ba ang mga sepoy? Ang mga sepoy ay mga sundalong Indian na binubuo ng mga Hindu at Muslim na nagsisilbi sa pamahalaang kolonyal ng mga Ingles sa India. Noong 1857, sumiklab ang rebelyong sepoy, isang grupo ng mga sundalong Indian na nag-alsa upang tutulan ang pagsisimula ng pag-iimpluwensya ng mga British sa kanilang pananampalataya at panlipunang pamumuhay ng mga taga-India. Ang kagyat na pagsisimula nito ay nangyari nang nabalitaan ng mga sepoy na Muslim at Hindu na ang taba ng baboy at baka ay ginamit na panlinis ng kanilang sandata ng mga Enfield rifle. Sa paniniwalang Muslim, ang taba ng baboy ay marumi at ang taba ng baka para sa mga Hindu ay sagrado. Sa paniniwala ng mga Muslim at Hindu, ang isang paglapastangan sa kanilang relihiyon ang ginawang ito ng mga British. Tumagal ang rebelyon ng ilang buwan. Dahil dito, kinailangan ng tulong ng pamahalaang British upang matigil at masupil ang rebelyon. Dulot ng rebelyong sepoy, may mga pagbabagong pampolitikal na ipinatupad ang pamahalang Ingles pagkatapos ng rebelyon. Ito ay ang sumusunod. Una, ang pamahalaang Ingles ay direktang namamahala sa India mula sa British East India Company. Nagtalaga ng Viceroy na magiging kinatawan ng pamahalaang Ingles at itinalaga si Reyna Victoria bilang Empress ng India. Nagtatag din ng maayos at sentralisadong pamahalaan. Ang masiselang posisyon
ay nasa pamahalaang Ingles. Binigyan ng pabor ang mga katutubong prinsipe na nakipagtulungan at ang mga ayaw makipagkaisa ay may naghihintay na kaparusahan. Ipinatupad din ang eksaminasyon sa mga nagnanais mamasukan sa pamahalaan at nagpataw ng mataas na buwis sa mga magsasaka. Dinala ng mga Ingles ang makabagong kaalaman sa teknolohiya. Ipinagawa ang mga daan, tulay, riles ng tren, mga pagawaan, sistema ng komunikasyon, irigasyon, at iba pa. Pinaunlad ang taniman, ngunit sa pilitang pinagtanim ang mga magsasaka. Nagpagawa din ng mga ospital para mabigyan ng medikal na atensyon ang kalusugan ng mga Indian. Nagpatayo ng mga paaralan at ginamit ang Ingles bilang panturo sa mga Indian. Ang mga ito'y nagbigay ng mabuti at di mabuting epekto sa India. Dahil una, ito'y nakatulong sa pagbabago sa kanilang kabuhayan. Ngunit ang mga infrastrukturang nabanggit ay mas nakatulong ng lubusan sa pagpapabilis ng kalakalan at pagbibigay ng malaking kita sa bansang mananakop. Dumako naman tayo sa naging kalagayan ng Kanlurang Asya sa panahon ng imperialismo. Ang huling mananakop sa Kanlurang Asya ay ang Turkong Ottoman na nagmula sa Turkey. Napakalakas ng imperyong ito, kaya naghari ng maraming siglo. Bukod sa pinaghaharian ng mga magagaling na pinuno, ang relihiyong Islam ang ginamit para makuha ang pagkakaisa ng mga Arabe. Sa pagsiklam ng unang digmaang pandaigdig, ang mga taga-Kanlurang Asya ay kumampi sa puwersang alyado sa kagustuhan nilang makalaya sa kamay ng mga Turkong Ottoman. Ang inaasam nilang kalayaan ay napalitan ng panibagong patakaran sa ipinatupad ng Liga ng mga Bansa. Sa pagkakataong ito, ang Kanlurang Asya ay sumailalim sa pananakop ng mga kanluraning England at France noong 1914 sa pamamagitan ng charter o mandato ng Liga ng mga Bansa. Ang pinairal na patakarang ginamit sa Kanlurang Asya ay tinatawag na sistemang mandato o mandate system. Ito ay pansamantalang isa sa ilalim sa kamay ng mga kanluranin habang tinutulungan silang makapagsarili at makapagtatag ng pamahalaan. Nagkaroon ng interes ang mga kanluranin sa Kanlurang Asya nang madiskubre nila ang langis sa rehiyon. Sa mga isyong politikal at lipunan nang himasok ang mga kanluranin sa Asya. Kung inyong susuriin, ang kolonyalismo at imperialismong naganap sa Timog at Kanlurang Asya ay pagsasamantala sa mga kolonya, ngunit sa bandang huli, mauunawaan mo na may naidulot ito sa pamumuhay ng mga Asyano, lalo na sa kalagayan ng mga bansa sa kasalukuyan at sa pagharap ng hamon sa makabagong panahon. Sa kabuuan, paano nabago ng kolonyalismo at imperialismo ang Timog Kanlurang Asya? Natunghayan natin na maraming pagbabago sa pamumuhay ng mga Asyano ang naidulot ng mga pananakop. Sa iyong palagay, naging masigasig ba ang mga bansang kanluranin sa pagpapaunlad ng kanilang mga nasakop na bansa? Taglay din ba ito ng ating mga kasalukuyang pinuno dito sa bansa? Tumpak! Kung gayon, subukan nating sagutin ang maikling pagsasanay upang mataya ang iyong pagkatuto. I-type sa ating comment section ang titik ng tamang sagot. Mayroon kayong 5 segundo sa pagsagot. Game na ba kayo? Sagutin natin, Asianatics. Unang tanong, sa Hinduism, bilang patunay ng pagmamahal ng asawang babae sa kanyang asawa, sila ay inaasahang tumalon sa funeral pyre ritual. Ano ang tawag sa kaugaliang ito? A. Concubinage. B. Foot binding. C. Female infanticide. At D. Sati or suti. Magsisimula ang 5 segundo. Magaling!
Ang tamang sagot, titik D, Sati. Ikalawa, ano ang tawag sa sistemang pinairal ng mga kolonyalistang Europeo sa kanlurang Asya matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig? A. Sphere of influence. B. Sistemang mandato. C. Caste system. At D. Lahat ng nabanggit. Magaling! Ang tamang sagot, titik B, sistemang mandato. Ikatlo, nagkaroon ng rebelyong Sepoy noong 1857 dahil sa balitang paglalagay ng mga Ingles ng taba o langis ng baboy at baka sa ripleng ginagamit ng mga Sepoy. Ano ang pinatutunayan nito? A. Paglapastangan sa paniniwalang panrelihiyon ng mga Sepoy na ginawa ng mga Ingles. B. Layunin na talaga ng mga Sepoy ang paglaya ng India sa kamay ng mga Ingles. C. Pagpapakita ng hindi paggalang sa mga Muslim ang ginawa ng mga Ingles. At titik D. Nahirapan ng mga Sepoy na gamitin ang mga ripleng may taba o may langis. Magsisimula ang 5 segundo. Magaling! Ang tamang sagot, titik A. Paglapastangan sa paniniwalang panrelihiyon ng mga Sepoy ang ginawa ng mga Ingles. Ika-4. Ano ang kinahinatnan ng mga bansa sa kanlurang Asya matapos bumagsak ang dating malakas at matatag na Imperyong Ottoman? A. Pinaghati-hatian ng mga Europeo ang mga bansa sa rehiyon. B. Nagsarili ang mga bansa at nagtatag ng panibagong imperyo. C. Napasailalim sa sistemang mandato ng mga kanluraning bansa ang ilang teritoryo sa rehiyon. At D. Wala sa nabanggit. Magsisimula ang 5 segundo. Ang tamang sagot, C. Napasailalim sa sistemang mandato ng mga kanluraning bansa ang ilang teritoryo sa rehiyon. Ika-5 tanong. Alin sa sumusunod ang maituturing na magandang dulot ng pananakop ng mga Ingles sa pangangalaga ng karapatang pantao ng mga Hindu, lalo na ang kababaihan? A. Pag-unlad ng komunikasyon at transportasyon sa India. B. Pagbibigay ng pagkakataong makapag-aral para sa mga Hindu. C. Pagbabawal sa ilang kaugalian tulad ng sati at female infanticide. At titik D. Pagbabawal sa kaugaliang foot binding at concubinage. Magsisimula ang 5 segundo. Ang tamang sagot, titik C. Pagbabawal sa ilang kaugalian tulad ng sati at female infanticide. Mahusay mga Asianatics, kahanga-hanga! Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng isang reflection paper tungkol sa ano ang aral na natutunan sa rebelyon para sa mga mananakop at sa mga sinakop. Naway marami kayong natutunan sa talakayan ngayong araw. Tandaan, Asianatics, mag-aral maigi, paunlarin ang sarili, piliin lagi ang mabuti. Magandang araw sa lahat.